Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Ngunit bago ko simulan ang lahat, hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Bea Jamel Pastor at narito ang aking kwento ng paglalakbay. Naalala ko pa ang huling uwi ko sa Cebu kasama ang aking pamilya. Ako ay nasa ika-8 baitang pa ata noon. Naalala ko pa kung bakit kami biglang napabalik nang wala sa plano doon. Iyon ay kasal pala ng pinsan ng aking ina. Hindi lang pinsan, ngunit parang kapatid na din ang turing nito sa kanya. Ngunit bago ang lahat, simulan muna natin kung saan nga pa talaga dapat tayo magsisimula. Mula pa lamang nang magkamalay ako, ay naging tradisyon na ng aking pamilya na magbakasyon sa amin sa Daan Bantayan, Cebu, ang lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang aking ina. Ang lugar kung saan nakatira ang iba pa naming kamag-anak. Taga rito sa Bohol lang aking ama at dito rin nagkakilala sila mama at papa. Dito na rin kami tumira at namuhay hanggang sa nagsimula na akong mag-aral. Napapadalas ang aming bakasyon sa Cebu noon. Tuwing bakasyon sa eskwela namin ng mga kapatid ko, ay nagbabakasyon din kami doon. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid at dahil sakitin ako pagkabata, madalas kaming bumibisita sa aking lolo doon. Isang araw ay nakatanggap ng mensahe ang aking ina na ikakasal na ang pinsan nito. Natuwa kami sa balita dahil inimbitahan din kami na dumalo sa kasal nito. Ilang araw bago ang seremonyas ng kasal ay bumiyahe na kami papunta doon. Gumising kami ng madaling araw sapagkat malayo-layong biyahe rin ang aming sasabakin. Umalis kami bandang 3:00 ng madaling araw papuntang Tubigon upang bumili ng tickets at siguradong mahabang pila na naman ito. Matapos bumili ay pumunta na kami sa waiting area at naghintay sa susunod na barko na sasakyan namin. Oras lamang ang biyahe ay nakarating na din sa Cebu. Sumakay naman kami ng bus na biyahe ng 6 hanggang 8 oras, depende sa gaan at bigat ng trapiko, papunta sa amin sa Daan Bantayan. Kadalasan kaming makakarating sa mismong lugar doon ng hapon, medyo makulimlim na din. Sobrang nakakapagod kapag umuwi kami doon, kaya ngayon madalang na lang kaming makakauwi doon. Dahil na din sa pinansyal na pangangailangan. At yun lamang po ang aking kwentong paglalakbay kasama ang aking pamilya sa Cebu.